Tinanong siya ng isang guy friend namin kung straight ka, sino sa mga kaibigan nating babae ang magugustuhan mo. Ang sagot niya, ako. So, another day, another episode of Exposing Your Kairbagan Homens Atake! At ito ay pinamagatang bakla raw. Pero kung bumayo ay parang kabayo. Talaga na! Inang title yun, oh! Hi mga me, almost 3 months na pala akong nagbabasa ng mga comments nyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na i-share itong comments ko. Way back November 2025 pa ito. I have a friend na backlush daw kuno. Magkaibigan na kami since senior high school kasi schoolmate ko siya. Wait, by the way, 19 years old na kami pareho and second year college na rin. Same school pa rin kami at naging classmate ko pa siya ngayon. Tawagin na lang natin siyang friends. Yeah! Yung mga ganyang pangalan, pwede siyang bading at the same time pwede siyang mga lalaki na amoy Versace Eros na naka pants na gray, tapos mahilig sa polo shirt na black, tapos naka parang semi-kalbo. So yun nga, one time wala kaming pasok at nagkayayaan kaming magkakaibigan na magtosh-tosh o outing sa tabing dagat. Syempre, gora kaming lahat, pati ako at si Franz. Mga bandang 2 PM na kami nakarating para hindi na sobrang init at sayang ang skincare me. Pagdating doon, nagsimula na ang miming, laps at syempre ang nomo. Naglaro rin kami ng truth or dare gamit ang spin the bottle. Medyo tipsy rin ang iba sa amin. Medyo lasing na rin ang iba sa amin, pati ako. Sa circle of friends namin, may isang pogi na as in TDH. Crush namin pareho ni Franz. Wow, agawan pa sila oh. Siyempre, dahil bakla daw siya eh. Nag-aagawan pa kami. Kunwari kung sinong magugustuhan ni Kuyang Pogi. Kaso loyal si Kuya sa girlfriend niya. Kaya back off na lang kaming dalawa. Tapos ito na nga, tumapat kay Franz ang bote. Tinanong siya ng isang guy friend namin kung straight ka, sino sa mga kaibigan nating babae ang magugustuhan mo. Ang sagot niya, ako. Siyempre, nagtawanan kami. Tapos bigla niyang sinabi na, yak, si Pogi na lang. Hindi ko carry ang nipay. Para lang talaga ako sa nota. Kaya mas lalo kaming natawa. After noon, mga bandang 6 PM na rin kami natapos at kanya-kanya ng uwi. Biglang mahina akong uminom. Lasing na talaga si girl. Pero kasama ko naman si Franz, kaya kampante lang ako. Sabi niya, sa kanila na lang daw ako matulog. Kasi may tama na rin siya. At ihahatid niya na lang din. Ihahatid niya na lang daw ako tomorrow. Nakapag-sleep over na rin ako sa kanila dati nung first year kami. Kaya pumayag ako. Siya na rin ang nagpaalam sa bahay namin. At dito nagsimula ang hindi ko inaasahang pangyayari na hindi ko akalaing magaganap. Love trip niya gago kasi mading-mading ka pa. Tang ina ka, tawitigas pa rin naman. Yan! Ay bakla, nakalimutan ko sabihin, may part 2 pala to. Abangan nyo na. Hindi to mawawala, promise. Yan lang! See you sa part 2! Bye! He offered 3.5k for 2 pops. Worth it? Yes, siguro. Then ayon, naging regular client ko siya for a month hanggang sa umabot ng 15k something yung ipon ko. So, another day, another episode of Exposing Your Kairbagan Homens Atake! Bago pala tayo mag-umpisa, gusto ko lang mag-thank you kay Miss May ng The Cake Crumbs MNL. Dahil nagbigay siya ng cake. Oh my gosh. Ito yung ubi cake niya. Ito yung favorite ko na cake, guys. Ito yung ubi cake and yung chocolate cake. Ubi cake. Nagbigay siya sa atin ng 2 mini pan. Yes, ganito. So, naiya naman ako. Sabi ko, bibili na din po ako ng medyo malaki or kung may loaf cake kayo na size, ganon. Wala! Bumili ako ng classic size nila. Ang laki. Paano kubusin yan? Again, thank you so much, Miss May. So baka naladamihan na kayo sa chika ko. Ito ay pinamagatang Daddy ni BF, Daddy ko rin. Yes! Atake! Hi ate, sana ma-feature mo yung story ko. I'm always watching your vids sa Black App. I'll share my ka-Ervogan comment. Wait lang. So anyway, ito na nga.
This happened way back when I was 17, turning 19 na ako this year. I'm not the proudest, but this is definitely worth sharing. Anyways, I have a boyfriend during that time and I never met his father. As in mga box kasi tuwing napupunta ako, madalas wala yung family niya. And if may tao, kapatid niya lang since his mother ay nasa abroad. So ito na nga, tanga ako during these times and bulag sa pag-ibig. Ilang years din kami ng ex ko na yon. From 14 years old ako hanggang maging 17 years old ako. But our age gap, it's not giving, mga anti-Marie ko. He was 19 when I was 14. I'm not the proudest, alright? Sabi niya daw ganon, diba? Buti naman hindi ka proud sa sarili mo. Okay, wag nang pahabain ang backstory. So ito na nga, may motor kasi siya. And his birthday is coming and nagpaparinig siya na kahit pyesa lang daw. Ate, and mind you ha, sabi niya dito, wait lang, bakit muna ate? And mind you ha, walang work yung ex ko that time kahit 22 na siya. In short, asa sa magulang. Back to the story, since tanga nga ako and ang gara naman kung hihingi ako sa nanay ko, 'di ba? Ano 'yun, mapengeng pera, birthday ni Anes, bilan ko lang ng pyesa. Gara nun, 'di ba? Wait lang, commercial lang, nandito kasi yung kapatid ko. Yun nga. Tsaka 50 pesos lang ang baon ko kasi walking distance lang ako. So, I can't afford anything. At ang naisip ko lang na source of income is yung, alam mo na, oo, Auntie Marie ko, ang magpokpok, sabi niyang ganon. And hindi niya alam na papasok ako sa ganon para lang sa lecheng pyesa niya. Let is che lang, no? Tapos, after loads of guys na kinakausap ako, lahat sila puro sabi, kesyo gantong pops, bla bla. First time ko yun, yes. Pero hindi naman ako tanga, diba? O-offeran mo ako ng 1.5k tapos only. Then, I came across another dump account. Nag-usap kami and nag-agree sa meet-up place and sa price. He offered 3.5k for 2 pops. Worth it? Yes, siguro. Then, ayon, naging regular client ko siya for a month hanggang sa umabot ng 15k something yung ipon ko and hindi ko na nakuha yung ibang client ko. So, ayun lang. May part 2! Abangan nyo yung part 2. Habang nasa missionary kami, kumuha siya ng kondom. So, akala ko magkukondom kami. Hindi! Bakla! Nilagay niya sa saging. Then, habang nag-i-in and out siya sa akin, ino-orpap niya yung banana. Then, nagulat ako nung tinanggal niya ang nota niya at ang pina-orpap sa akin. And then, pinasok niya sa akin yung banana. So, another day, another episode of exposing your ka-airbogan. Oh, man! So, alam niyo naman, di ba, kakagaling ko lang ng binyag. Pero, dito tayo mag-humans tayo. At ito ay pinamagatang Indian and banana. Hulaan nyo kung ano yung plot twist dyan. So, ito na nga. F20 years old and medyo ma-airbog. So, itong si guy which is Indian nga is nakilala ko lang sa Blue App. Usap-usap hanggang sa lumabas ang tunay na kulay. Ano daw? Sabi niya ganon. Fast forward, we decided to meet because why not? Medyo nagdadalawang isip ako mga bakla kasi 'di ba pag Indiano mabaho raw, ganito, ganyan. Pero mukha naman siyang malinis, 'di ba? Hindi naman, wag niyo naman i-generalize, gano'n. Ayun, nag-meet kami sa labas ng Jollibee ni kuya mo. Sinundo niya ako and then gumorahe na kami. Ang usapan talaga is sa place niya kami gogora pero dahil brown out, hotel ang ending. Nung nasa hotelero na kami, nagtanggal siya ng helmet and ate ko, ang pogi! Super tangos ng ilong, pink lips at mahabang pilik mata. And take note sobrang bango niya. Kaso nagulat ang ate niyo kasi naghubad siya agad. Wala ba munang getting to know each other or higa muna? Hindi. Atat talaga siya, bakla. Tapos pagtingin niya sa akin, ika niya, remove your clothes with matching smile naman. Talaga mga ate ko. Natunaw tuloy ang nipay larot ko kaya nagtanggal na rin ako. Syempre papatagalin ba yan? Fast forward nang makahiga kami, pina-orpap niya sa akin yung nota niya, 6 inches. Mga bakla, ang sakit sa panga. Meron pang mga times na siya yung gumagalaw at nadadama ko yung te hanggang lalamunan, punyeta.
talaga. Masuka-suka ko na ewan. At ito na nga ang exciting part, ang bonahan. So habang nakahiga ang ate nyo, lumapit siya at ginosok niya ang kanyang nota, bakla. Napasigaw ako. Ang sakit. Ang haba na nga. Ang laki pa. Pero okay lang yan kasi after a few minutes, heaven na. After the first round, pumunta na kami ng CR para maghugas. E di ayon, pinahugas niya sa akin yung nota niya at pinasabuan. Anaks naman, hygiene ba? Sabi niya gano'n. Habang hinuhugasan ko, napansin kong hindi pa rin lumalambot. So, pasimple kong Gina Jackstone. Noong nahugasan na, pinatalikod niya ako, mga bakla. Round 2 agad, gano'n, round 2, gano'n. Sige, go lang. Kasi, grabe, ramdam ko pa rin sa puson. And, medyo matagal siyang labasan, so worth it talaga. After that, humiga kami and nanood. Akala nyo tapos na. There's more, sabi niyang gano'n. Habang nakahiga kami, nag-order na siya ng food, which is Jollibee. At habang hinihintay yun, nagpapa-orpop na naman si kuya mo. E di tinitigasan na naman siya ng nota niya. Ha? E di tinigasan na naman ang nota niya. This time, ako ang nag-tap. While twerking, tinatanong niya ako kung satisfied ba ako or hindi. If malaki ba or maliit. Sabi ko, of course, more than satisfied. Yeah! After a few minutes, pinatalikod niya ako and want ng doggy. Pag doggy, mga bakla, sobrang baon lahat, 'di ba? Langyaramdam ko sa puson at hindi na siya masarap. Masakit na siya kasi sobrang bilis at sobrang baon ng bawat pasok. Para akong mababaliw na aso. Seryoso, bi. After nun, kumain kami, then humirit pa siya ng isa. Pero this time, may twist na. Habang nasa missionary kami, kumuha siya ng kondom. So, akala ko magkukondom kami. Hindi, bakla, nilagay niya sa saging. Oo, yung sobrang laking saging, nilagyan niya ng kondom. Then, habang nag-i-in and out siya sa akin, ino-orbab niya yung banana na para bang threesome. Sabi niyang gano'n, atake. Then, nagulat ako nung tinanggal niya ang nota niya at ang pina-orpap sa akin. And then, pinasok niya sa akin yung banana. Mga baklang sakit. Pero nakaka-airvog yung nangyari, kaya dead isma lang. Nung matapos kami, hindi niya ako mahatid. So, binigyan niya na lang ako ng pamasahe. Then, binigyan niya ako ng chocolate. Sabi ko kasi, favorite ko yon. Nung makauwi, tinanong ko siya if satisfied ba siya. Sabi niya, I want more. Na para bang hindi siya naka-4 na rounds. Anyways, ayun lang. Atake naman sa buhay, parang nagimbal talaga yung buong pagkatao ko nung nabasa ko yan sa live. Kasi parang, ati, ano yun? Like, what for? Chat. My gut feel ako, nasa closet pa yan si kuya. Siguro hindi pa nag-out. Or siguro fetish niya lang yon. Pero, ang weird, bakla. Pero ayun lang, ganyan lang ang kanyang comments. Kung gusto nyo din mag-send ng mga ganitong comments, bakla, mag-post kayo sa group natin. Okay, yun lang. Bye! At nung matapos kami, nagulat ako dahil may kumatok ulit, bakla. Nagulat ako nung nakita ko yung anak ni Consi na kanina pa naghihintay sa labas. So, another day, another episode of exposing your ka-airbogan comments. At ito ay pinamagatang trio. Alam na sa title pa lang, 'di ba? Please don't judge. Okay. So here's the story. One day nagkayayaan kami ng tropa tumambay sa tambayan namin. And then nung nandun na kami, merong 3 lalaki na nakatambay din doon. Nagkukwentuhan lang kami ng tropa ko nang biglang lumapit yung isang guy at tinanong ang FB ko. Nagpakilala sila at sinabing SK daw yung dalawa. At siya naman ay anak ng Consi. Sorry. Umuwi kami, nagulat ako dahil may nag-add sa akin. Nalito ako dahil hindi ko matandaan kung sino sa kanila yung SK at anak ni Consi. Kaya tinanong ko siya kung sino siya at nagpakilala siya bilang si anak ni Consi. Nag-usap kami at biglang may nag-chat na naman. Nagpakilala siya as SK number 1. Ano ba yan? Puro naman tayo SK dito. Nag-usap kami at nang bigla siyang nagsabi ng tambay ka sa bahay bukas. Kwentuhan tayo. At ako, syempre dahil malandi,
Pumayag ako, of course. Kinabukasan, tumambay na nga ako sa balor nila SK number 1. Usap-usap about sa life, ganyan. At dumating na nga kami sa exciting part. Pagkatapos ng exciting part, nagpahinga lang kami at naka-orlok. Pagkagising ko, nagulat ako dahil merong kumakatok. Si SK number 2. Nagpaalam sa akin si SK number 1 na magpe-prepare lang siya ng food namin at iniwan niya si SK number 2 sa kwarto. Kinakausap ako ni SK number 2 at natapos ang usapan. Nanahimik kami, ilang sandali lang ay hinalikan niya ako, bakla. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya hinalikan ko na lang siya pabalik. Tapos dumating din kami sa exciting part at nung matapos kami, nagulat ako dahil may kumatok ulit, bakla. Nagulat ako nung nakita ko yung anak ni Concy na kanina pa naghihintay sa labas. Kinagabihan, nagchat kami ng anak ni Concy at nag-usap-usap tungkol sa buhay ng isa't isa. After ilang araw, inaaya niya na akong mag-date at ilang linggo lang naging kami na. Pero naghiwalay din kami after 2 months dahil ayaw sa akin ng pamilya niya. Anyway, I'm 20 years old and 18 ako nung nangyari to. Yan talaga kadalasan yung mga magtotropa no? SK tapos anak ni Concy. Or basta yung mga nasa politika. Malamang, politika lang naman talaga sila. So, ayun lang. Pero ang weird nun magkakasunod 3. Pero okay lang. Pero naging kayo. Buti okay lang sa tropa niya. Mamaya mo gusto ka din ng tropa nun. Diba? Like, anyways, hanggang doon lang ang kanyang moments. Bye! Hindi ko alam kung saan ako humanap ng lakas ng loob. Hinalikan ko si ate mo girl habang minamasa-masa ko yung jogging niya. Nagulat yung BF ko. Hindi niya alam actually yung gagawin niya. Sa kaba niya, kahit gaano kalaki yung nota niya, ate, hindi tumitigas. Bading na-miss niya ba yung chika ko while doing my makeup? So, another day, another episode of Exposing your ka-airbogan humans. At ito ay pinamagatang Exploring 3S with my boyfriend na malaki ang nota. Yeah! Yun nga, it started last year. I'm F24 that time and he's 26. On a random day check, habang nagnonomo kaming dalawa, tamang chikahan nung una, landian na parang typical type ng typical type na magjowa. Until na-open niya sa akin yung salitang, "Love, what do you think about threesome?" Sabi niyang ganon. Naalala ko kasi, Che, na nai-open ko sa kanya before na dati akong bisexual. Na-curious and nagtanong-tanong siya sa nangyari. Ako naman, kwento ko kasi super open ako sa kanya. As in, pati legs ko open na. Ganon ang atake na sa buhay. Fast forward nga, he jokingly asked about threesome. Napahinto ako. Naisip ko na rin kasi siya before pero wala akong balak gawin. So ayun, sumagot ako ng okay lang, bakit? Gusto mong subukan? Pahamon kong sagot. Ate ko, yung mukha ng BF ko hindi maipinta. Bigla ba namang ngumiti ng malaki sabay hawak sa mukha ko? Try kaya natin. Ang weird. Like, I mean, judgmental ako, oo. Pero ang weird ng ewan ko o hindi ko lang siya preference. Going back, hindi ako lasing that time and pinalagan ko yung hamon niya. Ayoko rin kasing nako-curious and girl, hindi ko alam. Pero ako pa mismo yung humanap ng babae. Ayun ang sobrang weird, bakla. Ako yung lumande. He even helped me kung paanong humarot ng babae. Fast forward, akala ko nakalimutan niya. Kinabukasan kasi parang biruan lang yung aya Bining up niya ulit. Hanggang sa pag-check ko ng phone ko, naalala ko naghahanap na pala ako kagabi and nasaktuhan ko namang may nahanap ako and set na next week. Ganon ang atake niya. Neck ko yung girl. Bi din siya and curious ako. Kaso parang masculine type siya with wolf cut girly na alam mong bading Anyway, the day has come. Nagbook ako ng hotelero and super kabang-kaba ako, bakla. Nagkita kami, nagnomo, at ito na, bonahan na. Si ate mo girl ay kabado din. Since it's her first fucking time na makatikim ng nota. Virgin siya sa lalaki bading.
Pero may XP na siya sa girls. Ano ba yan? Di ko alam kung saan ako humanap ng lakas ng loob. Hinalikan ko si ate mo girl habang minamasa-masa ko yung jogging niya. Nagulat yung BF ko. Hindi niya alam actually yung gagawin niya. Sa kaba niya, kahit gaano kalaki yung nota niya, ate, hindi tumitigas. I ask why. Kinakabahan daw siya. Luckily, prepared ako at may dala akong Viagra. So eto na, naglilip-to-lelap na kami ni ate mo girl. She was good actually. Hinawakan niya rin yung jogging ko. She even sucked my nipples, sabi niya ganon. Habang yung BF ko nanonood and touching his nota habang ine-enjoy ko yung pakikipaglip-to-lelap namin ni ate mo girl. Nakijoin na siya sa hawak yung BF ko and ate ko talagang ininom niya yung gamot as in super talagang saludong-saludo yung nota niyang malaki. Atak sa buhay. Siyempre dahil dyan meron tayong part 2 dahil hindi pa din tapos yung look ko. 'Di ba? Ayaw nyo ba? Ito na. Nakita tayo sa part